At kaugnay sa temporary restraining order sa 85 peso wage hike dito sa Metro Manila at ang isinusulong na investigasyon sa planong pagpapatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa Pilipinas, makakausap po natin Senator Risa Hontiveros. Senri, good morning. Good morning, Ivan, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning, ma'am. Isinusulong po ninyo, unahin na, maraming issue mga naka-line up dito sa ating pag-uusap ngayon. Unahin po natin itong 85 peso wage hike. Sa isang pambihirang pagkakataon, naglabas po ng unanimous resolution ng Senado to support this, na ituloy na dapat. Ano hong latest dito, Senator? Well, gaya ng sinabi mo, Ivan, pambihira man pero talagang united ang Senado sa pagpasa nitong proposed Senate Resolution number 577. Yung panawagan namin, i-lift yung TRO sa 85 pesos wage hike. Kasi yung dagdag 85 pesos sahod kada araw, lalo na ngayong panahon ng bagyo at mataas na presyo ng pagkain, maliit lang yung 85. Pero at kailangan pa rin ang manggagawa at kanilang pamilya. Makakatulong yan. Ngayong mataas na presyo, di lang ng pagkain, pati kuryente, petrolyo, gamot, bawat piso mahalaga sa pamilyang kulang o hirap pagkasyahin ng kanilang kita. I mean, maliit na nga yung naaprubahang aumento, installment pa, di ba? Yes. Binitin pa. Bakit ba yan pinagkakait? Ang tagal ng hinintay nila. Sa amin, DOLE and OSG, dapat habulin ang lahat ng legal remedies para agad ma-lift yung TRO. Iparamdam pa natin ang gobyerno nakasuporta at makakapitan ngayong may krisis. At paalala po, let's follow the law. Hayaang gumana ang wage setting system. Malinaw kasi sa labor code natin. Una sa Article 126, walang hukuman o tribunal o entity ang maaring maglabas niyang TRO o injunction laban sa proseso ng wage board. At pati sa Article 123, remedyo ng sino mang employers na gustong umapila ay umapila sa National Wages and Productivity Commission. Senator, I was going to go to that point na sinasabi nyo ngayon. Nagkaroon ho ba dito ng, judicial overreach? At ano ho kaya pwedeng gawin dito ng Senado? Well, hindi ko pa sasabihin, Ivan, judicial overreach out of kortesiya na lang, di ba? Sa separate at co-equal branch namin. Pero malinaw yung aming unanimous resolution na nanawagan po kami sa korte na i-lift na yung suspension ng pagpapatupad ng wage hike. Yes. Dito naman tayo, Senator, sa Pax Silica. Kaugnay sa planong pagtatayo nga nitong Pax Silica Industrial Hub sa Tarlac. Ang pangako ho nito, ayon sa Palasyo ng Malacanang, quality jobs, of course, industrial competitiveness on one hand. But on the other hand, nandyan din po yung pangamba, agam-agam ng ating mga kababayan. May agricultural impact ito, may environmental impact ito. Naghain ko ho kayo ng resolusyon, gusto nyo muna itong maimbestigahan. Ano ho yung basihan nito? Yes. Well, nag-file tayo ng resolution para busisiin muna ng Senado ang impact ng Pax Silica Initiative. Yun na nga sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan, sa ating kalikasan. Kasi sa anumang investment, lalo na at foreign direct investment ito, hindi dapat malugi ang Pilipinas. Ang ibig sabihin lamang nito, well, unang-unang mayaman ang bansa natin. At maraming gustong mag-invest sa bansa natin. Mabuti yun. Pero hindi naman pwedeng dehado tayo. Anuman ang kahinatnan ng debate dito, interes ng Pilipino ang dapat manaig. So, dapat masagot ng malinaw, ano ba talaga ang itatayo? Kaya kasi ang dami-daming haka-haka Data center ba? Semiconductor hubs ba? Kung dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin? Senator, based on what you know already, may initial position na kayo dito sa Pax Silica? Well, ang initial position ko talaga, Ivan, at reflected sa resolusyong ito, alamin natin ng totoong kumpleto at totoong-totoo. Baka premature pa pumosisyon, basta't ang prinsipyo ko ay dapat capital ay may purpose. Kung may kapital, may puhunan, domestic man o lalo na itong
dayuhan at malaki, no, foreign direct investment, dapat malinaw sa ating mga Pilipino na ang kabuoang resulta niyan in the balance ay pakinabang sa ating mga Pilipino. So yung target At ho, mapirmahan hindi ito ng November, masasaktan ang Sen? kalikasan. Mhm. Yung target mapirmahan ito ng November, you think that's too early? Well, kung simulan na namin ngayon, no, or sooner than later, before November, ang investigasyon, then magiging malinaw kung dapat bang pirmahan yan at kung pipirma, ano yung malinaw na terms in terms of yung jurisdiction ng ating bayan sa pamamagitan ng gobyerno, in terms of ano talaga ang itatayo dyan, in terms of ano ang pakinabang sa ating mga kababayan at sa ating ekonomiya, at in terms of ano ang mga proteksyon sa usapin ng ating kalikasan. Right. Senator, dako ako sa issue ng mataas sa singil sa kuryente. Paano naman makakatulong yung isinusulong ninyong price cap sa power rates kapag may state of emergency? Well, yun yung isang final ko, EPIRA amendment na ito para sa price cap, Senate Bill 2361. Final ko yan para may expanded protection sa power consumers. Unang proteksyon, magkakaroon ng kapangyarihan ang presidente na magtakda nga ng price cap sa kuryente tuwing national emergency. O kasama din dyan ang isang 90-day no disconnection policy at yung dapat payagan ang hulugang bayad sa mga households pati na sa mga maliliit na negosyo kapag national emergency din. At dahil nga sila naman itong mali-mali ang meter reading at singil, kung may protesta sa bill, dapat hindi full amount ang babayaran. Yun lamang average for the last 3 months. All right. Senator, dako ko sa panghuling issue natin for today. Hiniling po ng Amerika na i-extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ano po ang reaksyon ninyo? Since meron din po kasi siyang hinaharap na kaso dito, hindi ho ba dapat harapin muna yon bago siya i-extradite? But ano ho ang posisyon nyo rito? Ang posisyon ko dyan, Ivan, ay sa kung saan mang bansa o mga bansa ay nilapat niya ang karapatan ng mga kababaihan at mga menor de edad, dapat managot siya. So malinaw na dito sa Pilipinas, ngayong hiningi, yung matagal na hinintay na extradition niya sa Estados Unidos, dapat humarap din siya sa mga victim survivors niya doon. At kung makonvict din doon, ay magbayad sa kanyang krimen sa kanila. Ano naman ho kaya yung magiging implication nito sa extradition request? Yun nga, dahil may kinakaharap din siyang kaso. Kung halimbawa, i-grant nga natin yung request na yon. Well, naalala ko, Ivan, nung isa sa mga unang hearing pa lamang namin tungkol dito kay Apollo Kibuloy, naitanong po namin yan sa DOJ. At ang naalala ko, sinabi nila that early in the investigation, maaring may dalawang senaryo mag-materialize. Yung una ay tapusin muna ang proseso dito, saka siya ipadala sa alinmang bansang humingi ng extradition, o maari ding maging option ng gobyerno ay ipadala muna doon sa isang bayan and then saka tapusin yung pagharap sa responsibilidad niya dito sa ating bayan. So mukhang yung pangalawang senaryo ang nagba-materialize ngayon after almost a year na lumitaw yung concrete possibility na hingi ng US State Department ang extradition ni Kibuloy doon sa kanila. Kaya napalitaan po natin kahapon na inendorso na ng DFA sa DOJ itong extradition request para sa kanila namang aksyon. Senator Risa Hontiveros, ma'am, thank you very much for joining us this morning. Thank you very much also. Ingat po at sa ating mga kababayan, ingat po sa bagyo. Salamat po.